O yan ha. Imbis na ipagdasal natin na maging ligtas ang ating mahal na Pangulo sa kanyang biyahe papuntang Korea, no? Tapos maging safe ang ating bansa. No? I-bless ang ating mahal na Pangulo. Wala. Puro kayo sana all. Pa-travel na lang. Anyways, enough of that. Sabi dito, no? Basahin na lang din natin. Agri wins 2 new executive orders para sa mga magsasaka. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2 executive orders para sa masiguro ang tamang kita ng magsasaka at mas matatag na supply ng pagkain para sa bawat Filipino. Wala kasi akong sound effect kaya ganun na lang. Biruin mo yun? No? Pero sasabihin, papirma lang? Ano trabaho dyan? Galawang kabayo ang tawag doon. Di ba? Ito ang ganda nito. Orders para masiguro. Ba't ba ako diba? Orders para masiguro ang tamang kita ng magsasaka at mas matatag na supply ng pagkain para sa bawat Pilipino. Panalo tayo dyan. Panalo. Panalo ang magsasaka. Panalo din ang taong bayan. Ayan. Kagaya na sinasabi ko dyan sa Agriculture Department. No? Nagkagulatan tayo dyan. Ilang taong hinawakan ni PBBM, no? Bilang Secretary of Agricultural Department. Tapos boom! Ang daming sinolusyonan ni PBBM, namigay ng lupa para sa magsasaka. Hindi, akala nyo, ganun-ganun lang yon. Uulit-ulitin ko. Marami lumiliit na ang bilang ng mga magsasaka. Lumiliit na rin ang bilang ng mga magsasaka na interesadong ipagpatuloy yung pagsasaka. Di ba man, Lola Austria? Ang problema, hindi kanila yung lupa. Yung mga anak ayaw manahin yung lupa dahil baon sa utang. Sila nagsasaka, iba ang umaani nung kinikita. No? Anong ginawa ni PBBM? Sa'yo na yung lupang yan. Ano pagkakasabi? Ako si PBBM. Sa'yo na ang lupang yan. Diba? Libre! Sa'yo na yan! Yung tax yan, wala na! Refresh! Ngayon, gaganahan, no? Yan ay isa sa layunin bumalik, ma-encourage yung mga magsasaka na ipagpatuloy ang pagsasaka at makumbinse yung mga potensyal na maging magsasaka. Di ba ang ganda nun? Napakaganda. Napakagaling. Huwag na nating sabihin yung 150 plus na facility all throughout the Philippines. Para ayusin, iproseso ng mas mabilis, mas maganda yung mga agri-produce ninyo. Nung panahon ni FP Marcos, may agrarian reform. Kala ko ayusin nga ulit yung FTI eh. Hand tractor, basta agricultural product yung barangay nyo, meron kayong hand tractor na pwede nyong hiramin sa inyong barangay. Walang ginagawa na ko. Kaya kong umubos ng halos 5 oras. Sabihin ko lang lahat ng mga ginawa ni PBBM. Konti lang yun, ha? Eto pa. Executive Order 100. Fair income para sa mga palay farmers. Patay na naman kayo dyan. May floor price na ang palay. Okay? Para sa pantay na kita ng magsasaka, ibig sabihin mayroon ng
Minimum price ang palay kahit bumaba pa ang presyo nito sa merkado. Kita mo, pinangangalagaan yung mga magsasaka. Paano kung biglang nagkalugihan tas bumaba ng sagad yung presyo ng bigas? Paano kung yung palay, paano kung ang bentahan ng palay bumaba na, mas mababa pa kaysa dun sa naging puhunan mo? Pwede ba na ganun bilihin sa'yo? Hindi pwede. Dahil meron ng Executive Order 100 na nagsasabi na ito ang minimum na pwede mong bilhin, yung palay. No? So napakaganda na naman nito. Para sa pantay nakita ng mga magsasaka. Ibig sabihin, mayroon ng minimum price ang palay kahit bumaba ang presyo nito sa merkado. Bakit mahalaga ito? Number 1, protection laban sa sobrang baba ng farm gate price. Yun nga yun. Di ba? Kaso 18 pesos pa din ang per kilo. Ayos lang yan. Siguradong may balik kita ang bawat tanim. Yun ang maganda rin dyan. Di ba? Siguradong kikita ka. Mapanatili ang abot kayang presyo at sapat na supply ng bigas para sa lahat. Yun. Malawakan palang epekto ang gusto at hangarin ng Executive Order 100. Hindi pala tae-tae. Nakagaya lang ni alam nyo na. How does EO work? How does EO 100 work? Ang Department of Agriculture or ang DA ang magtatakda at mag-a-adjust ng floor price batay sa una, sa gastos, sa produksyon, presyo ng merkado, kita ng magsasaka, kapakanan ng magsasaka at consumer. Walang middleman na nabanggit dito. Kayo mga middleman tsaka mga hoarder, ang titigas ng mukha nyo. Sadi, kinihintay ka na sa mga cabinet member natin, naghahantay na ron. Mga kalamidad o pagdami ng importasyon. Di ba? Napakaganda. May steering committee rin. DA, DTI, DILG, Department of Local and Government, DSWD. Ano na nga yung DSWD? Department of Agrarian Reform, National Food Authority, Department of Social Welfare and Development. Alala ko na. Okay na tayo. Okay na tayo. Sa tingin ko, hindi, basahin pa natin isa. Ito, yung 101, ba may pa 101 pa si PBBM. Ano sabi rito? Yung sunod. So we still have 3 minutes, no? Sabi rito, Executive Order 101 sa GIPSAKA Act RA 11321. So ito act to full implementation. Ang Executive Order na 101 ay nag-aata sa lahat ng ahensya ng gobyerno, LGUs at GOCC na diretsong bumili mula sa magsasaka at mangingisda. Sibak ang mga di ba? Napakaganda nun. Panalo ang magsasaka, ang mangingisda. Walang middleman, walang delay. Diretsong kita ng producer sariwang produkto sa bawat Pilipino. Yung sinasabi ko na nga yung napakaganda talaga nung naisip kong anong yun. Gagawan ko yun ng blueprint. Yung naisip ko na struktura, ibibigay ko kay PBBM. Regalo ko na lang sa kanya. Para sa ating mahal na Pangulo. Sabi dito, paano makakatulong ang EO 101? Government offices direktang bibili sa farmers and fisher folks. Di ba? Kung sila yung bibili, panalo na. Most probably, baka i-distribute. Sila bibili, i-distribute sa palengke. Dapat, ano ba pwedeng itawag dun sa yung palengkeng pampamahalaan siguro. Di ba?
May mga capacity building at enterprise programs para sa agri-negosyo. Ayan. Dapat yan, marami na tayong mga seminars pa ulit yan eh. Palakasin yung mga seminars. No? Turuan ulit yung mga magsasaka natin ng mga panibagong mga techniques. Dapat nag-held din tayo ng mga conference, no? Para sa ating mga magsasaka. Alam nyo ba nung nasa Japan ako, naka-attend ako doon ng isang conference para sa mga magsasaka. Antindi. Yung mga magsasaka, mga nakakurbata eh. Tapos syempre yung mga technology ng farming, ng pangingisda, hydroponics, Nako, ang saya eh. Dapat meron din tayong ganun. Gumawa tayo ng ganun ha, mahal na Pangulo. Sino ba yung DA ngayon, Secretary? Dapat mag-conference tayo ng mga ganyan. Tapos aatinan ng ating mga magsasaka. Ma-encourage sila para, alam mo, mabubus yung confidence nila eh. Diba? Biruin mo, umaatin ka ng conference oh. Tapos, pasaka-saka ka lang, diba? Oo, Japanese loves agriculture. Suporta sa kadiwa ng Pangulo at food stamp program. Biruin nyo yan. Kadiwa, patuloy ang paglakas, no? At ng pagtulong ng pamahalaan sa pamamagitan ng kadiwa. Food stamp program. Oh. Si Secretary Chu Laurel. Correct. Boss Adictus, thank you very much. Oy, Secretary Chu Laurel yung conference para sa mga magsasaka, para sa mga mangingisda and other part of agriculture. Oh, magkaroon ng sagip-saka desk sa DA offices para sa registration at tulong teknikal. Turuan dapat ng alternative crop. Oo, dati may mga ganyan eh. Nung kapanahunan ni Boss Jax Demolay. Di ba yung mga Capgo? Mga PC. Naloko na. Anyways guys, maraming. Diyan tayo nagtatapos. Sana marami kayong napulot. Sana nagustuhan nyo tong ating mga itinapik, no? Kagaya pasensya na talaga kanina dahil late ako. Pero maraming salamat dahil nandiyan pa rin kayo, no, lagi at nakasuporta. Yung team Birador natin patuloy tayong lumalakas. At syempre, meron kami sorpresa sa inyo. Baka si Boss Mark na lang mag-announce nun. Nadagdagan na. Patuloy ang paglaki ng pamilyang Birahan PH. Nadagdagan na tayo ng isang Birador. Talagang malupit na yung Birador na yun. Ha? Ewan ko kung in-announce na ni Boss Mark pero alam nyo naman yun eh. Mukhang in-announce naman na yun na rin yun. No? Madadagdagan na patuloy ang paglaki ng Birahan PH. No? Syempre patuloy nyo kami suportahan. Maraming salamat sa inyo. No? At sana makita Nyolo. Si Nyolo, wag yun. Ano naman? Si Nyolo, nakita nyo ba yun? Blandy. Si Nyolo. Oh, basta abangan nyo na lang. November 1. Sabi, eto talaga si Boss Marco. Nandadali. So, guys, abangan nyo na lang. Ayun naman, kita-kits ulit tayo bukas. Alas 12 ng gabi. Diyan sa Pilipinas. Maraming salamat. Kita-kits. Syempre, bye for now.